pag-usapan ang tungkol dito sa pinost ng ASAP. Ilang mga picture ni Chinita Princess habang siya po ay sumasayaw sa ASAP. So si Stella Marie ay nasa ASAP mga kakimpaw. Sobrang galing niya, sobrang husay niya talaga. Isa siyang queen of dance floor. Sabi nga dito, she always serves the hottest plate. Grabe. Kalmahan mo, Kim. Yes, mga kakimpaw, sinong kakalma? Walang kakalma sa pamilyang to kung ganyan kahat ang nasa harapan ninyo, di ba? Si Stella Marie, nasa ASAP. Grabe mga kakimpaw. Nakakatuwa lang kasi sa kabila po ng hectic na schedule ni Chinita Princess, nakuha niya pa mag-prepare ng kanyang production para sa ASAP. Grabe, 'di ba? Saan kumukuha ng energy si Chinita Princess, 'di ba? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong pasasalamat ng Dreamscape PH para sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay dito po sa series na Di Alibay. Then nag-flex sila ng mga komento doon. Good feedback para sa Di Alibay. Sabi nga dito, maraming salamat sa inyong mainit na suporta at pagmamahal kapamilya. And meron nga po akong pili na ilang komento dito mula po yan sa pinost ng Dreamscape PH. Sabi dito ni Ma'am Victoria, if there's one thing I've learned watching The Alibay on Prime, that is one needs to be infinitely patient. Anak ng tipaklong, indeed, the one has to wait every Friday for 2 new episodes. Even then, that is still not enough. The storyline is really well written and all the different aspects of the show are world-class quality. Not to mention the outstanding portrayals of Kim Chiu and Paula Avellino as Stella and Vincent, respectively. Filipinos across the globe truly deserve this type of shows and The Alibay consistently delivers. This truly one of the best project of Kim Pao. Yes, tama po si Ma'am Victoria Concepcion. Napakaganda ng kanyang review. Diba? World class ang The Alibay, hindi po kasi tinipid. Sabi pa ng isa, watching The Alibay is one of the activities that create moments of family bonding. Yes, mga kakimpaw. Kasi pag The Alibay na, nagkakasama-sama yung pamilya para tumutok. Yun yung nakakatuwa doon. Sabi pa ng isa, intense, pagod na naman ang utak namin po. Kasi grabe nga naman yung mga eksena doon ni Kim and Paula Avellino. Parang dinadala tayo sa kabilang mundo, di ba? Nakakaloka. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw. Etong inireveal po ni Direct Jojo Sagi na for Kim and Paula Avellino. Grabe mga kakimpaw. Talagang maituturing natin na talagang si Kim and Paula Avellino, sobrang lalim na po ng relationship nilang dalawa. Sabi nga ng marami, pang Diyosawa level na to. Sabi dito, o trivia, nung kinukuna namin ang Alegria Dance, kinuna namin solo shot ni Pau plus. Yung dalawa na sila kasi lilipat pa si Pau sa kabilang unit. Pero nagstay pa siya habang kinukuna namin yung mismong dance with mga tight shots and iba pang angle. Yung masisela na shots, pinaalis muna namin ang talents plus iba pang tao. Hindi kailangan sa set to protect Kim. Pau stayed. So nanatili po si Paula Avellino pero yung ibang mga talent pinaalis na mga kakimpaw. Si Paulo Avellino lang yung nanatili sa set na yon habang kinukunan si Chinita Princess na mga daring na eksena. Sa tingin nyo, kung walang relationship si Kim and Paula Avellino, mag-i-stay ba si Paula Avellino dyan? Diba hindi, kasi may ilang po si Chinita Princess. Kaso sa nangyari kasi, si Paulo nag-stay, meaning si Kim and Paula Avellino talagang malalim na yung relationship nila. Palagay na po sila sa isa't isa. Pang magjosawa level na. Sabi ng marami, pang magjosawa level na yan si Kim and Paula Avellino. Kasi syempre, bakit papayag si Kim na mag-stay si Paulo, di ba? Kung walang malalim na ugnayan ang dalawa na which is correct. Kayo ba mga kakimpaw? Ano po ang opinion ninyo sa hindi pag-alis ni Paulo Avellino? Tapos yung ibang mga talents pinaalis na. Super daring ng eksenang yun ni Chinita Princess. Ang balitang, Paulo Avellino may pinaalis na tao para maprotektahan si Kim Chiu ay isa na namang kwento na siguradong magpapaingay sa Kim Pao fandom. Kahit hindi pa kumpirmado kung gaano ito katotoo, ang ganitong klase ng headline ay tumatama sa isang bagay na matagal nang nakikita ng fans. Yung natural na pagiging protective ni Paulo kay Kim.
Si Paulo, kilala sa pagiging tahimik, observant at hindi pala hype. Kaya kung meron man talagang sitwasyon na kailangan niyang protektahan si Kim, makikita mo na hindi ito para sa publicity, kundi dahil may genuine concern siya. At hindi rin surprising, dahil ilang beses na sa mga interviews, behind-the-scenes clips at fan accounts na napapansin nating iba ang atensyon at pag-aalaga niya kay Kim. Lalo na ngayon na mas lumalakas ang suporta sa tambalan nila, mas nagiging visible ang pagiging gentle protector niya. Si Kim, bubbly, friendly, at minsan very trusting. Si Paulo naman, tahimik, pero laging alerto at nakabantay. Kapag pinagsama mo yan, normal na may instinct siya na iwasan si Kim sa anumang gulo, tension, o tao na maaring makadulot ng stress. 2. May real-life trust na nabuo. Sa mga past projects nila, makikita kung gaano sila naging comfortable sa isa't isa. Kaya kung may taong pinaalis man si Paulo, maaring dahil ayaw niyang ma-distract, ma-offend, o ma-stress si Kim, lalo na kung nasa work setting sila. Hindi dahil fantasy, kundi dahil ito ang side ni Paulo na bihirang makita. Usually reserved siya, pero pagdating kay Kim, may softness and sharpness, proteksyon at lambing. Ang ganitong balita, totoo man o hindi, ay nagpapakita ng isang consistent theme. May deep level of care at respect si Paulo para kay Kim. Hindi ito usapang love life, usapang value, usapang comfort level, usapang priority. Kung totoong pinaalis niya ang isang tao para maprotektahan si Kim, ibig sabihin, hindi na lang ito on-screen chemistry. May real-world instinct siya na pangalagaan ang taong mahalaga sa kanya. At para sa maraming fans, ito ang klase ng gesture na mas malakas pa sa sweet words. Actions speak louder than interviews. Here are deeper angles na pwede pang i-explore. Posibleng workplace professionalism. Pwedeng hindi dahil sa selos o romance, kundi dahil alam ni Paulo na ang kapakanan ng co-star niya ang priority sa set. Kung may taong nakaka-distract kay Kim, natural na sisiguraduhin niya makakapag-focus siya. Maraming fans ang nakakapansin na kapag may awkward moments, tension, o unexpected situations, si Paulo ang unang tumitingin kay Kim, checking kung okay siya. Kaya kung may tao man siyang pinaalis, maaring nakita niya na hindi comfortable si Kim. Through Kim's history with public pressure, dumaan na si Kim sa maraming bashers, intriga at stressful public situations. Kaya normal na may mga taong genuinely concerned sa well-being niya at isa na doon si Paulo. Mas maraming celebrities, lalaking babae, ang mas vocal sa pagprotekta sa kanilang co-stars o kaibigan dahil sa toxicity online at sa social media. So hindi na rin nakakapagtaka kung mas nagiging protective si Paulo. Ang balitang ito ay agad nagpainit ang social media dahil tumama ito sa dalawang bagay na matagal ng sinusubaybayan ng publiko. Ang pagiging protective ni Paulo at 2 ang espesyal na pagkakaintindi at koneksyon nila ni Kim Chiu. Kahit hindi pa tiyak ang kabuuang detalye, ang mismong ideya na may pinaalis si Paulo para kay Kim ay sumasalamin sa isang pattern na matagal nang napapansin ng mga fans. Laging alerto, laging nakabantay, laging handang mangyalam kapag kailangan si Kim. At kung titingnan mo ng mas malalim, hindi ito yung klaseng papogi o scripted. Hindi ito yung sweet for cameras. Sa totoo, mas tugma ito kay Paulo kasi. Tahimik siya, hindi showy, hindi mahilig sa drama, pero kapag kailangan niyang kumilos, kumakilos talaga siya. Dahil nakikita ng fans na si Paulo ay hindi lang basta ka-love team. Para siyang guardian presence sa buhay ni Kim, hindi nangingialam, pero hindi rin pabaya. Kapag nasa same event sila, mapapansin mo na lagi siyang tumitingin kay Kim, checking if she's okay. Pangalawa, dahil may mga pagkakataon na si Kim, dahil natural siyang friendly, bubbly, at minsan masyadong trusting, ay nagiging unaware kapag may taong may bad energy or disrespectful behavior sa paligid niya. Doon pumapasok si Paulo. Siya yung tipo ng taong tahimik pero malakas ang instinct. Kapag may off, ramdam niya agad. Pangatlo, dahil very protective talaga siya sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi man niya sabihin sa interviews, pero kita sa actions. Pag-cover kay Kim kapag may paparazzi, pag-guide sa kanya sa mga crowded events, pag-check kung pagod na siya, pag-deflect ng negative questions sa interviews. So kung totoo man na may pinaalis siyang tao, hindi na ito surprising, consistent ito sa real-life behavior niya. Here are a few realistic scenarios na posibleng dahilan kung bakit may pinaalis si Paulo. 1. May taong nagbigay ng negative vibe kay Kim. Maybe intrusive, disrespectful, or nagpaparamdam ng hindi magandang energy. Si Paulo, bilang observer type, mabilis makapansin ng ganito. 2. May gustong manggulo o makakuha ng reaction kay Kim. Alam nating maraming bashers at opportunistic individuals ngayon.
Ayaw ni Paulo na ma-stress si Kim, lalo na kapag nasa work. 3. May taong nagiging unprofessional sa set. At kung makakaapekto ito kay Kim, expected na si Paulo ang agad gagalaw. 4. Gusto lang niyang masigurong may peace of mind si Kim. Simpleng gesture, pero malalim ang ibig sabihin. Ang nakakakilig at nakakatouch na bahagi, hindi kailangan ni Paulo magsalita na I care about Kim. Pinapakita niya sa kilos. At sa showbiz, kung saan maraming public display pero kulang sa sincerity, ang ganitong silent protection ay mas may bigat. May chemistry sila on screen, pero ang ganitong moments, off-cam, spontaneous, real-world instinct. At minsan, ito yung mas nagpapakilig sa fans kasi hindi na siya trabaho, tao sa tao na ito. Ang mas malalim na mensahe ng balitang ito, may tiwala si Kim kay Paulo. May kakayahan si Paulo na protektahan si Kim, emotionally, mentally, and physically. May dynamic sila na hindi pilit, hindi scripted, hindi manufactured. At kahit hindi natin alam ang eksaktong detalye, may isang bagay na malinaw. Kapag si Kim ang usapan, automatic kay Paulo ang I got you. Ang ganitong balita ay nagpapakita ng isang bagay na matagal nang napapansin ng mga fans at observers. May natural at malalim na pagiging protective si Paulo Avellino kay Kim Chiu. At ito ang dahilan kung bakit mabilis itong naging usap-usapan. 1. Nagre-reflect ang totoong ugali ni Paulo ay hindi ma-vocal, hindi ma-hype, at hindi rin mahilig sa grand gestures na pang-showbiz. Pero kilala siya sa pagiging tahimik na tagabantay ng mga taong mahalaga sa kanya. Kaya kung may tao man siyang pinaalis para hindi maapektuhan o ma-stress si Kim, ito ay tugma sa persona niya. Ito yung tipo ng action na hindi kailangang ipagyabang, ginagawa lang niya dahil tama. 2. Pinapakita nito ang level of care niya kay Kim. Hindi mo kailangan ng sobrang sweet na words para makita ang connection nila. Sa simpleng pagtatanggol at pagprotekta, makikita muna, mahalaga kay Paulo ang emotional safety ni Kim. Ayaw niyang maapektuhan ang mood o well-being nito. At marunong siyang kumilos kapag may hindi magandang energy sa paligid. Kung meron mang pinaalis, ibig sabihin may nakita si Paulo na ayaw niyang ma-expose si Kim. This is not just respect, this is personal concern. 3. Nagpapatunay ito ng malakas na chemistry at trust. Hindi lang ito tungkol sa romance. Ito ay tungkol sa tiwala. Nakikita natin sa mga interactions nila na komportable si Kim kay Paulo. Kahit sa interviews, sa BTS videos at sa live appearances, makikita ang subtle dynamics. Si Kim, palabiro, palangiti. Si Paulo, quiet pero laging nakatingin sa kanya. At kapag may awkward or stressful moment, si Paulo ang unang nagre-react. So kung may inalis man siyang tao, meaning ayaw niyang ma-disrupt ang comfort zone ni Kim. 4. Nagpapakita ito na hindi lang on-screen ang connection. Hindi mo magagawa ang ganitong kilos kung trabaho dahil sa love team. Ang pagiging protective ay instinctive. Hindi mo pwedeng pilitin, hindi mo pwedeng i-script. At ito ang dahilan kung bakit sobrang nakakakilig at nakakaintriga ang balitang ito. May something na hindi sinasabi, pero nakikita. 5. Hindi kailangan ng drama. Actions speak loudly. Ang media at social media minsan pinapalaki ang ganitong headlines. Pero ang pinaka-importanting takeaway dito ay ito. Kapag si Kim ang nasa sitwasyon, automatic kay Paulo ang pagprotekta. Hindi dahil gusto niyang magpapogi, hindi dahil para sa fans, hindi dahil sa spotlight. Ginawa niya dahil importante si Kim. Ang balitang ito, totoo man o overhyped, ay naglalarawan ng isang simpleng katotohanan. Si Paulo ay hindi lang katandem ni Kim. Isa siyang presence na nagbibigay ng seguridad, tahimik na pag-aalaga at tunay na malasakit. At yun ang dahilan kung bakit maraming fans ang humahanga at kinikilig sa tambalan nila. Hindi lang sila para sa screen, may depth ang connection nila sa totoong buhay.